Sa wakas, narito na ang perpektong recipe ng French fries. Batay sa isang groundbreaking na paraan mula sa maalamat na Kenji Lopez Alt's The Food Lab, ang mga mainit na chip na ito ay napaka-crispy na nananatili sa ganoong paraan kahit na lumamig na sila. Bihirang makakita ng fries na ganito kasarap kahit sa mga upmarket bistro. Wala nang mas nakakapagpapayat kaysa gawin ang lahat ng pagsusumikap sa paggawa ng sarili mong fries mula sa simula, para lamang makita na nagsisimula silang mawalan ng kalulutong bago pa man sila mapunta sa mesa. Alin ang mangyayari kung gagamitin mo ang karaniwang paraan ng pagluluto ng mga lutong bahay na fries pagbababad sa tubig na sinusundan ng double fry? Ang karaniwang paraan ng paggawa ng French fries ay nagsasangkot ng unang pagbabad sa hilaw na fries sa tubig na sinusundan ng isang double fry. Ito ay, pa rin, ang paraan ng pagtuturo sa mga mag-aaral sa paaralan ng pagluluto at ito pa rin ang default na paraan na ginagamit ng maraming restaurant at pub. Ang pamamaraang ito ay magbubunga ng malutong na fries kapag mainit ang mga ito, diretso sa labas ng fryer. Ngunit ang unang problema ay nasa loob ng ilang minuto, bago pa man sila matamaan sa mesa, nagsisimula silang mawalan ng crispness. Nalaman ko rin na ang klasikal na pamamaraan na ito ay lubos na nakadepende sa patatas. Makakakuha ka ng iba't ibang antas ng crispness depende sa kalidad ng patatas at pantay na panahon, dahil ang mga antas ng starch, asukal ng patatas ay nag-iiba sa buong taon. Totoo ito kahit na gumamit ka ng perpektong uri ng patatas. Bueno, hindi na ito mapuputol ng hindi mananatili crispy na problema at hindi mahuhulaan. Kaya, ang lumang paraan ng paaralan ditched. Panahon na upang tingnan ang mga modernong pamamaraan na may mas mahusay at mas maaasahang mga resulta. Actually hindi lang ako. Sa pangkalahatan, nagbago ang mga panahon at ang mga restaurant sa buong mundo ay gumagamit ng lahat ng uri ng mga pamamaraan sa mga araw na ito sa pagtugis ng tunay na crispy French fries. Ang ilan ay napupunta sa matinding haba tulad ng triple o quadruple na pagprito, magdamag na pahinga, o pagprito sa purong beef drippings. Ngunit hindi namin kailangang makisawsaw sa anumang nakakapagod na mga kalokohan sa kusina ng restaurant. Ang pamamaraang ito na ibinabahagi ko ngayon ay isa na kayang gawin ng sino mang lutuin sa bahay. Halo ito mula sa recipe ng French fries ni Kenji Lopez Alt mula sa kanyang iconic cookbook na The Food Lab. Ito ay hindi partikular na teknikal. Ngunit kailangan mong maging komportable sa pagprito sa mantika. Sabi nga, sa recipe na ito, shallow fry lang kami at hindi deep fry palaging bonus. Una, kailangan nating putulin ang ating mga fries. Isang malinis na maliit na crispy fry strip na maaaring hindi mo pa nakita noon, gumamit ng serrated na kutsilyo upang gupitin ang mga patatas. Bagamat hindi nakikita ng mata, ginagawa nitong mas magaspang ang ibabaw kaya lumilikha ng mas maraming ibabaw na lugar upang malutong katumbas crispier fries. Anong laki ng hiwa ng mga fries? 6 na milimetro, 1/4, baton ang perpektong sukat para sa pinakamainam na crispness at malambot na loob. Mas makapal katumbas hindi gaanong malutong. Thinner katumbas hindi sapat na fluffiness sa loob. Paano maghiwa? Gupitin ang isang buong patatas sa 6 na milimetro, 1/4, makapal na hiwa. Magpatong ng 2 o 3 hiwa pagkatapos ay gupitin sa 6 na milimetro, 1/4, makapal na baton. 2. Panatillig sa tubig para maiwasan ang pag-brown. Panatilihin ang hiwa ng fries sa tubig upang maiwasan ang mga ito na mag-brown habang patuloy ka sa paghiwa. Walang oras ng pagbabad ay talagang kinakailangan. Isang simpleng banlawan na sinusundan ng pag-simmer ng patatas sa tubig ng suka ang bahala dito para sa atin. 3. Bulan. Kapag naputol na ang lahat ng fries, ilagay sa isang colander pagkatapos ay banlawan sa ilalim ng tubig na gripo sa loob ng 15 hanggang 20 segundo. Ito ang unang hakbang upang alisin ang labis na asukal sa ibabaw ng patatas, higit pa sa, bakit, nito sa ibaba, ngunit sa madaling salita ito ay upang makatulong sa pagiging malutong syempre. Samantala, ang mga loob ay nananatiling hindi tinatablan ng tubig upang maluto ang mga ito ng masarap at malambot. 4. Magluto sa tubig ng suka katumbas superior crispiness. Kapag nahugasan na ang patatas, ilagay ang mga ito sa isang palayok na may malamig na tubig sa gripo, suka at asin. Pakuluan sa mataas na apoy pagkatapos ay agad na ibaba sa mababa upang ang ibabaw ay bahagya na umaalog. Magluto ng 10 minuto. Tingnan sa ibaba ang, bakit, para sa hakbang na ito. 5. Alis at tuyo.
Gumamit ng spider o malaking slotted na kutsara upang alisin ang mga patatas mula sa tubig sa isang colander. Pagkatapos ay maingat na ikalat ang mga patatas sa 2 tea towel lined tray upang matuyo sa singaw sa loob ng 5 minuto. Hindi na kailangang patuyuan ang mga ito, ang natitirang init ay gagawa ng trabaho para sa atin. Mahalaga, para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, mangyaring sundin ang mga direksyon upang mag-pause ng 10 segundo sa pagitan ng pagdaragdag ng mga batch ng mas maraming patatas sa mantika. Tulad ng makikita mo sa mga larawan sa ibaba, ang langis ay bumubula ng napakataas at masigla sa sandaling magdagdag ka ng ilang patatas. Kung ay dinagdag mo ang lahat ng patatas ng sabay-sabay, ang langis ay lalabas ng mas mataas at mas mabilis, na mapanganib. Nagsasalita ako mula sa unang karanasan dito. 8. Cool 30 minutes. Alisin ang mga fries mula sa mantika gamit ang isang slotted na kutsara at ikalat sa isang tray na nilagyan ng tuwalya ng papel sa isang layer. Sila ay magiging mapatla at hindi pa malutong. Isagawa ang fry #1 para sa natitirang 2 batch gamit ang parehong staggered approach, HAL, 1/3 dagdag 1/3 dagdag 1/3, sa loob ng bawat batch. Tiyaking nakabalik ang langis sa 205 degrees Celsius, 400 degrees Fahrenheit bago simulan ang bawat batch. Pagkatapos ay palamigan ang lahat ng fry sa loob ng 30 minuto sa ilang mga tray na nilagyan ng tuwalya ng papel. 10. Panimula. Ngayong tapos na ang iyong fries, budburan ng asin o ang paborito mong pampalasa ng fries habang mainit para dumaikit ang asin. Ihagis. Pagkatapos ay ihain. Tandaan, ang mga fries na ito ay mananatiling malutong ng higit sa 15 minuto, kahit na syempre ang mga ito ay pinakamahusay na ubusin mainit-init.